Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang kamangha-mangha. Ating sisiyasatin ang sinaunang templo ng mga Hudyo. Pero hindi lang bilang isang istruktura, kundi bilang isang napakalalim na simbolo o metaphor. Alam nyo, ang pinag-uugatan ng lahat ng ito ay isang malaking tanong na libo-libong taon ng pinag-iisipan sa pananampalataya. Paano nga ba talaga makakalapit ang isang taong may kapintasan sa isang perpektong mandilikha? So, para sa bansang Israel noon, ang sagot ay ang templo. Pero teka, hindi ito basta gusali lang ha. Isipin nyo, para siyang isang roadmap, isang espasyo na may particular na disenyo para ihatid ka, step by step, papalapit sa presensya ng Diyos. Para masundan natin ito ng maigi, gagawin nating parang isang virtual tour. Susundan natin ang landas ng isang mananamba noon para maintindihan natin ang kahulugan sa likod ng bawat bahagi ng templo. Okay, simulan na natin. Ang pinaka-core idea na kailangan nating tandaan sa buong pag-uusap na to ay ang konsepto ng anino at realidad. Ang sinasabi dito, yung physical na templo, yung gusali mismo ay isang anino lang, isang preview, at yung totoong realidad, yung katuparan ng lahat ng yun, ay matatagpuan daw sa katawan ni Hesukristo. At saan yan nanggagaling? Well, malaking bahagi nito ay nakabase sa mga talata tulad ng Juan 2:21, kung saan si Jesus mismo ang nagsabi na ang kanyang katawan ang templo, yung templong wawasakin at itatayo niyang muli sa loob lang ng 3 araw. Isang napakatapang na pahayag, di ba? Okay, so andito na tayo sa pasukan ng templo. Para makapasok ka sa tinatawag na outer court, may 2 bagay agad na sasalubong sa'yo. Una, yung tarangkahan, at pangalawa, yung altar. Unahin natin yung gate. Isa lang ang pasukan, walang backdoor, at dito na raw pumapasok yung koneksyon. Kung ang tarangkahan ng templo ay yung anino, si Jesus daw yung realidad, ang nag-iisang daan o yung exclusive na daan patungo sa Diyos Ama. Pagkapasok mo sa gate, heto na, ang altar ng sakripisyo. Dito, paulit-ulit yung pag-aalay ng mga hayop para sa kapatawaran. Araw-araw, taon-taon. Ang argumentong ipinipresenta rito ay lahat ng yun ay anino lang na tumuturo sa isang perpekto, pangwakas at minsan ng sakripisyo. Okay, next step sa aking journey. So, tapos na sa sakripisyo pero hindi pa dyan natatapos. Bago makapagpatuloy ang isang pare papasok sa mismong templo, may isa pang requirement, ang paglilinis o purification. Dito pumapasok yung dagat-dagatan na tanso. Isipin nyo, isang dambuhalang palanggana na laging may tubig. At hindi ito optional ha. Napakahigpit ng utos. Kapag pumasok ka ng hindi naghugas, maaali mo yung ikamatay. At dito, kitang-kita na natin yung pattern, 'di ba? Yung pisikal na paghuhugas ng kamay at paa ay anino lang pala. Ang tinuturo nitong realidad ay isang mas malalim na paglilinis, isang espiritual na paglilinis na ayon sa ating source ay si Jesus ang nagbibigay. Sige, malinis na tayo. Pwede na tayong pumasok sa unang silid, ang tinatawag na banal na dako. Dito, ginagawa ng mga pari ang kaniyang mga tungkulin. At sa loob nito, may mga napakahalagang bagay na makikita. Sa dami ng kagamitan sa loob, 2 ang pagtutuunan natin ng pansin. Una, yung nag-iisang pinagmumulan ng liwanag. At pangalawa, isang mesa na may espesyal na tinapay na laging nakahain. So yung gintong kandelero, walang bintana sa loob, kaya ito lang talaga ang ilaw. Ang liwanag na ito ay sumisimbolo raw sa banal na espiritu. At paano ito kumukonekta? Simple lang, sinasabi na si Jesus ang nagpapadala ng espiritu ng katotohanan na siyang nagbibigay liwanag sa atin. Ngayon, yung tinapay naman sa mesa, ito yung anino ng probisyon ng Diyos. At tulad ng ibang mga simbolo, ito rin daw ay tumuturo sa isang mas malaking realidad, sa mismong deklarasyon ni Jesus na, "Ako ang tinapay ng buhay." Ito na, dumating na tayo sa climax ng ating paglalakbay. Nasa harap na tayo ng huling harang, ang pinakahuling pader sa pagitan ng tao at ng direktang presensya ng Diyos. At ang harang na ito ay ang tabing o yung veil. Hindi ito basta kurtina lang, napakakapal, napakataas, at sa likod niyan, nandoon ang kabanal-banalang dako. Tanging ang punong pari lang ang pwedeng pumasok at minsan lang sa 1 taon. Ganoon kasagrado ang lugar na yon. So, ito na, yung pinaka-turning point.
Sinasabi na noong mismong sandaling namatay si Jesus sa krus, ang tabing na ito ay napunit mula itaas hanggang sa ibaba. At hindi lang ito basta pangyayari. Direktang sinasabi sa aklat ng Hebreyo na ang kurtinang iyon ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Kaya ang ibig sabihin daw nito ay noong napunit ang tabing, nasira na ang harang. Ang daan patungo sa Diyos na dati ay sarado sa halos lahat ay biglang bumukas. Nagkaroon na ng bago at buhay na daan. Okay, natapos na natin ang buong tour. Ngayon, i-zoom out natin ng kaunti. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito kapag pinagsama-sama na natin? Nakita natin ang bawat hakbang. Yung tarangkahan, yung altar, yung paglilinis, yung ilaw at tinapay, hanggang sa tabing. At sa bawat punto, iisa lang ang tinutumbok. Lahat ng ito ay simbolo na ang katuparan ay isang persona. So ang konklusyon dito ay hindi lang na si Jesus ay parang templo. Mas radical pa dyan ang sinasabi ng ating source. Ang iginigiit nila ay siya mismo ang templo. Ang buong sistema, lahat ng ritual, ay isang blueprint na tumuturo sa kanya. So, bilang buod, ang pisikal na templo ayon sa pananam na ito ay isang anino. Si Jesus ang katuparan o ang realidad ng tarangkahan, ng sakripisyo, ng paglilinis at ng mismong daan patungo sa Diyos. Ang daan ay hindi na isang lugar, kundi isang persona. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na pagninilayan. Kung ang pinakasagradong lugar na hinahanap natin ay hindi pala isang building na pupuntahan, kundi isang persona na dapat nating makilala, paano nito babaguhin ang paraan ng pagtingin natin sa ating pananampalataya at pagsamba? Pag-isipan natin yan.